Ako yun eh. Naghahanap talaga ako ng speaker. speaker. Ay, umi-echo tayo. Sino yun? Masyado yung mahal ang boses ko ha. Ine-echo sa bahay nila. Ayan. Okay, and then suddenly sabi ko lang conduct tayo ng free webinar. Isang sabi lang yes na agad si Miss Roxy. Ganyan po kami kaladkarin. Gusto natin yung ganun, tama ba? Okay. 7-5 na guys, and I'll let Miss Roxy introduce herself, but isa siya sa matagal na naming kaibigan sa community. Actually, 2022 pa ata, 2023 if I'm not mistaken. So, nagbabalik si Miss Roxy. Take it away, Miss Roxy. Okay, thank you very much, Coach Yan. Okay po ba yung audio? Hindi ko nadala yung headset ko, naiwan ko sa Manila. Yeah. Nasa Pampanga ako ngayon, pero madalas ako sa QC. Okay po ba audio natin, guys? Yes, yes. All Good good. evening. Okay. Thank you very much. Siyempre, hindi ko yan makakalimutan siyempre si Accounting Peoples na. And siyempre, isa yan sa mga sinuport ko na group noon. And yung narating naman na Excel Hub ngayon ay dahil yan sa mga pa-free webinars ko noon, no? Siguro. If there's something na hindi ko hihintuan yung pagbibigay ng support. Okay. Ano ba 'to, may annotation. Sino kaya nagdo-doodle dyan? Paulit nga, Miss Annotation Roxy. yata. Sino yung nagdo-doodle dyan? Sorry. Ano ba 'to, stop share ka, yan, okey. Na ano, nalito ako dun sa ano, ayan. Thank you for inviting me, guys, and welcome sa Excel training natin. And I know this is actually set for 1 hour lang, pero I hope na marami tayong matutunan pa rin. If there's anything na I can help you with, guys, no, let's say if you guys need another session, for example, for another topic, let me know. Let me know lang para we can actually schedule no another session. Kasi actually 1 hour is not really enough no to be able to learn Excel. But can I ask our audience, what are you guys looking forward to learn? Can you send us a message sa chat? Ayan. Okay? Can you guys let me know what are you guys looking forward to learn? Okay. All right. Thank you very much, guys, for the responses. By the way, my name is Roxy Lineses. I'm actually the owner of Excel Hub Training Services. And si Excel Hub ay going 8 years na po. So I started this training services business since 2018. But I actually started as a call center agent after graduation, and then I joined a BPO company here in Clark, no? Tapos after 4 months, I got promoted as a reports analyst. So that's when I learned advanced Excel. Pero napansin ko kasi hindi masyadong tinuturo ang Excel talaga sa school. Kaya and karamihan no sa mga ano natin ina-apply na trabaho, we need to know Excel kasi yun talaga yung ginagamit na platform or Google Sheets, no? And 2016 is when I left the corporate world. I decided to start freelancing. So naging freelancer din ako. For those na hindi pa nakakilala, naging freelancer din ako since 2016. So 10 years ako sa corporate, and then 2016 ako nag-start mag-freelance. Catering Australian and US clients, no? And then 2022 is when I stop na yung pagiging VA. Tapos nag full-time na ako sa teaching kasi dumami na yung clients. So kailangan ko na mag-open ng office and training center sa Cubao, Quezon City. And madalas kami sa Metro Manila, no, sa dami ng tinetrain namin. I was able to visit more than 75 cities across the Philippines and trained 300 plus companies and 30,000 individuals. And I'm also the trainer for Data Analytics Philippines, Arriva Academy, Pampanga Chamber, Livix, no? And former VA trainer ng DICT Digital Jobs. And I was able to share the portfolio, guys, and links naman sa inyo kanina if ever that you guys would like to ayan, subscribe doon sa mga or follow no yung mga pages namin. And my observation is that we have different definition what basic Excel means, average and
intermediate. Pero can you guys type number 1 if feeling mo basic user ka pa din? Can you type number 2 if feeling mo intermediate user ka na? And number 3 if you feel like you're an advanced user. Yeah? Okay. So this is a mix of 1 and 2. Okay, but this is very subjective, no, yung mga levels na yan, guys, kasi we have different definition kung ano yung basic, average, and advanced, no? Okay, sige. So, iba-iba yung ano natin. And right now, I don't think we can say na Excel expert tayo if you know a lot of formulas because of AI. Because AI can build the formulas for us, no? Parang hindi na measurement si ano ngayon, si formulas sa Excel kasi we have AI to generate the formulas for us, no? But I think what you guys need to achieve, no, in the future is being able to automate something, like being able to automate a spreadsheet or report, a data entry template, a viewing template that works for you but for others as well. During my VA ano guys, no, years na nag-VA pa ako, I have to make sure that if I will be automating something in Excel, kailangan hindi mahirapan yung end user, hindi mahirapan yung boss ko pag navigate niya yung report. Kailangan hindi prone sa error kapag nag-decide ako mag-formulas, or kailangan hindi po natatakot yung mga kasama ko sa work na to navigate the spreadsheet, no? And I was able to share some files with you guys. So mag-hands-on na tayo kaagad para if ever guys you have questions later, no, ma-accommodate pa natin. So I was able to share 2 files, no. So we're gonna start with file number 5. So i-download nyo lang. Okay? So download the raw data kung kaya nyo guys sumabay, no, kung kaya nyo sumabay. But we have limited time, so we're gonna try if we can complete the automation ng reports. This is actually the formula free approach, no. So if you're gonna be creating reports guys in Excel, no, Excel is too advanced that you don't need a formula to be able to automate your reports and perform analysis. Excel is too advanced na sinimplify niya yung mga features and functions ng Excel para maging beginner friendly siya, and para we can all perform analysis na hindi tayo gumagamit ng formulas, no. But you guys would need formulas for preparing the raw data. So, kailangan nyo ng formulas kapag nililinis nyo yung data para ipipivot nyo later on, no? But I would like to focus on the formula-free approach right now, gamit itong raw data na to. And this is AI generated. Okay, so this is AI generated. And whenever you guys would learn Excel, Free please try to webinar. utilize yung mga Excel. gagawa talaga ng Excel guys, no? Yung mga features na nandyan, try to utilize them. For example, yung tab na data dito, this is more in the Power Query, the data modeling. Sana ito yung i-achieve ninyo in the future because this is the replacement of macros, no? Si Microsoft 365 medyo strict na yan sa mga macros kasi nga pwedeng magkaroon ng viruses or kumapit yung viruses sa macro code. So macros is not really a measurement of expertise sa Excel kasi replacement ni macros yung Power Query. And Power Query, guys, is an option for us to automate something, to transform your data set, to perform data cleanup, to consolidate your data in a single click. So everything is click-based. So I would consider the Power Query data modeling and Power Pivot as the advanced features of Excel. And if you guys can achieve that Power Query level, yung mga data modeling, and then I think you have the foundation in data management, no? Kasi kung hindi mo na-perform yung pivot tables or Power Pivot, for example, gamit yung Power Queries, baka may mga problema pa tayo sa foundational essentials, which is you guys need to understand why you need to consolidate your data. Bakit hindi dapat tayo nagme-merge ng cells? Ano ibig sabihin ng semi-pivoted or versus the tabular data set, no? Those are the some things that you guys need to master before you can automate your reports and perform analysis in Excel. Again, reminder that you don't need a single formula to be able to perform dashboard automation in Microsoft Excel. Okay? So, Excel is not all about formulas. Masyado na siyang advanced na everything is now click-based. Okay.
Guys, were you able to download this raw data? Okay. And if you would like to know the version of your Excel, pwede nyo puntahan yung file dito. So just click file and then meron tayo ditong pwedeng i-click na account. Ayan, no? So if you click account, you will be able to see the version here. For you to be able to follow some instructions, 2019 pataas sana yung version ng Excel nyo guys. Yung 2019 na version is halos similar sa version na gamit ko ngayon, which is subscription-based po kasi ang 365, no? So, yung ano natin guys, yung mga Excel versions like 2016, 2013, you can still perform dashboard automation. Pero may konting difference lang yan doon sa mga menu tabs or sa mga terminologies, no? Okay? Sige. So, this is our raw data. Again, this is AI generated. And some reminders, guys, no, sa mga raw data na minemaintain natin. For creating reports, you guys need to use pivot tables, no, especially for quick summaries. Yung gusto mo ng subtotal or grand total, no, ayan, pivot tables, guys, yung kailangan ninyo. Okay? Ang formulas for data preparation yon if there's missing data, data cleanup, or if you are preparing a viewing template. Ayan, so you need formulas. Pero for reports, simple reports or dashboard, hindi naman. Okay? Ayan, so I think some of you guys ay nag-send na you would like to learn pivot tables. I would like to focus there. Ito kasi yung kaya aralin, no, within, yeah, 1 hour or ano lang. Sige, kahit basic lang muna. Okay? Sige, so reminder guys, ang mga raw data kailangan tabular. So habang tumatagal, kailangan dumadami ang number of rows. And please remember na you have to maintain one header row and one sheet policy tayo guys. For example, if this is 2022 and 2023 na, you have to maintain the same table. Kung mapapansin nyo, if you will check the raw data, nag-start siya ng 2022. Tapos 2025, nasa isang database pa din. Ginagawa niyo po ba yon? Nagme-maintain ba kayo ng isang database regardless kung anong month siya? Or baka naman mamaya dumadami yung sheet tabs mo kasi iba-ibang month. Baka naman nilalagay mo sa iba't ibang file yung data. Yung iba kasi napansin ko, January, hinakahiwalay yung sheet. February, mag-a-add na naman ng sheet. March, dumadami yung sheets niya. Sino po yung guilty sa ganong data management? Yung ang dami-dami mong sheets kasi iba-iba yung month. Meron po bang guilty? Ayan. So that's one reason why you can't even automate your reports, no. One sheet policy, guys. Please remember that. One header row. Okay, one header row and then one sheet policy. Then tabular data set. Ito yung habang tumatagal, dumadami ang number of rows kasi dumadami ang transactions. And kung gusto nyo guys gumaling sa Excel, ang iiwasan nyo pong gamitin, etong sa Merge and Center is mortal sin for sa analytics guys. For data analyst, that's mortal sin to merge any of your cells, no? Na you would like to sort, you would like to filter, hindi siya dapat ginagawa, Pero guys, yung merging ng cells sa mga scenarios na nag-encode kayo sa isang sheet na gusto nyo i-sort, i-filter, or panggagalingan ng mga reports nyo. Sa dataset lang naman siya bawal. Okay? Ako guys, hindi ko yan ginagamit. Siguro ginagamit ko yan pag gusto kong maglagay ng paragraph sa ipiprint ko na template. Pero please do not merge any of your cells, no, doon sa data na pinanggagalingan ng reports po. Because your goal is always to be able to create a pivot table. Okay? So, yung iba kasi dyan nasanay parang yung mga aesthetic guys, huwag niyo po gagawin yan yung nilalagyan niyo po ng aesthetic, yung mga data sets, no? Halimbawa, mina-merge, o kaya yung headers mo, ang dami-dami ng rows, no? Ayan. So, i-avoid natin yon. Let me check if I have the bad data set sample here. That's super important, no, guys? Yung ganitong merging, yan. Kasi 'di ba pag may naka-merge yan, hindi mo na yan masusort.
No, ayan. Tapos hindi pwedeng yung header mo lampas sa isang row na. Okay? Please remember that. Kasi kung hindi mo yan mamamaster, pag nagkaroon kayo ng data, hindi mo yan ma-automate. Yan, yung mga ganitong merging, guys, please don't do that. May mga guilty ba dyan? Umamin na kayo, guys. Umamin na kayo. Sino ang amin dyan? Di ba? Nagma-merge tayo ng ganyan, di ba? Bakit? Kasi nakafocus kayo sa pagpapaganda ng spreadsheet. Wherein hindi mo naman dapat pinapaganda yung dataset. Ang pinapaganda yung report, hindi yung kung saan ka nag encode. Kung yung papagandahin. Yung iba guys, ganito sila mag spreadsheet, yung parang ganito, yung meron pang parang napakanipis na column, tapos kinukulayan mo pa talaga yan. Naku, naku, may nakikita akong mga tumatawa. Pinapanipis mo na halos hindi mo na makita. Bakit? Aesthetic eh. Ayoko na masyadong dikit-dikit kasi nakakalito basahin. But you guys are not supposed to do that inside the dataset. Please don't do that. No gaps, no blank cells, no merge cells, and one sheet policy lang. Okay? Pansinin nyo guys. Ayan. Very aesthetic yung aking dataset. Pero ayan no, tingnan mo, di ba pinapanipis mo yan, tapos mina-merge mo. Mina-merge mo kasi ayaw mo nang paulit-ulit yung encoding. Ayaw mo nang ganito siya. Ginawa mo, minerge mo. Bakit? Aesthetic eh. 'Di ba? But you guys focus on too much aesthetics. Wala nang function, wala nang masyado nagiging purpose yung dataset mo because you will not be able to cut the columns, number one. You will not be able to sort, no? Hindi na kayo makapag-sort at lalo hindi na kayo makapag-filter. Okay? Okay, please remember that. Ang mga datasets, kaya nga tawag yan raw file eh. Let raw data be raw. Alam niyo guys, ang raw files, ganito lang. Di ba kapag gumagamit ng mga accounting softwares, yung mga SAP or QuickBooks, gano'n, di ba meron doon export to CSV, export to Excel. Always go for CSV guys, no? Ang mga raw data, let raw data be raw. Kailangan isa lang yung header, dire-diretso lang yung encoding, hindi po pwedeng putol-putol siya. So, hindi siya pwedeng nag-encode ka, tapos nilagyan mo ng subtotal, tapos may pa-spacing ka dyan, tapos ilalagay mo yung feb, tapos mag-headers ka ulit. Tapos pagbaba na naman natin dito, magkakaroon ka na naman ng subtotal na naman, meron ka na namang spacing, may gaps ka, nilagyan mo ng March, tapos nag-encode ka ulit. Hindi pwede. Isa lang yung header, dire-diretso po ang encoding. Okay? So, tandaan nyo guys, regardless kung anong month siya, regardless kung anong year, you are supposed to maintain one table na nasa isang sheet lang po. Na may isang header, walang gaps. Okay? Please remember that. Kasi ang nangyayari, if you don't know how to structure your data sets, you will not be able to use pivot tables. Pangalawa, ang hirap mag-formulas. Kapag sobrang dami ng sheets mo at kapag may mga naka-merge. Ang hirap mag-formula, guys. Tsaka prone sa error. Alam nyo yung spreadsheet nyo, pansinin nyo. Pansinin nyo guys yung spreadsheet nyo. Alam nyo yung konting galaw lang, nag-error na. Nag-insert ka lang ng column, nag-error na. Mag-insert ka lang ng row, up, nasira yung formula. Ano nangyayari? Nagpapanik ka na. 'Di ba? Nagpapanik ka, nasira, hindi mo alam paano ayusin yung formula, call a friend, Google, YouTube, AI, 'di ba ginagawa natin? So, bakit kaya ganun, guys? Ang nangyayari kasi ganyan, madalas yung mga data natin kalat-kalat. Ganito, meron ba kayong mga ganitong data? Meron ba kayong mga ganitong data? Sorry daw po. Huwag kayong mag-sorry. Magbago kayo. Hindi, charis lang. Okay? So, meron tayo ditong mga, mga per month. Yan. Naku guys, number one na problema yan. 'Di ba? Kasi, halimbawa, nag-sum ka ng January o sinam mo yung January, paano mo kukunin yan? Lalagay mo sa report mo. Anong ginagawa mo? Ini-equals mo yan. O, equals. Pupunta ka sa January. Tapos kukunin mo yung total mo doon, tapos i-enter mo. Para lang magkaroon ka ng total doon. Pero minsan dinadouble check mo kasi may trust issues ka sa sheet mo kasi hindi mo alam kung tama pa ba yung pinagkukuhanan mo ng cell. 'Di ba guys? So,
prone siya sa error, number one. Yung formulas nyo, kalat-kalat, pagkalat-kalat yung data. Tandaan nyo to guys, one sheet policy, maintain one database. Halimbawa, ito yung January ko. Okay? Dire-diretso lang. Ayan no, December, dire-diretso lang. Pag nagkaroon ka na ng January 1 for 2020, the following year, ituloy nyo po. Okay? Ituloy nyo lang yung pag-encode. Ituloy mo lang kahit anong taon pa yan, ituloy mo lang. Coach, kailan ako gagawa ng bagong file or bagong tab? Pag malapit mo nang maubos, yung 1,048,576, pag malapit mo nang ma-exhaust yung number of rows na kaya ng isang sheet, sige, gawa ka na ng ibang file. Ibang file hindi po ibang tab. Malinaw po ba tayo doon? Okay? Guys, bakit naman exaggerate? Bakit kailangan naman to maubos? Magde-design ba si Microsoft ng spreadsheet na merong 1 million rows kung walang purpose? Bakit? Kapag gumagawa kami ng report, I have to make sure that the dataset and the report may historical, no? Syempre, our boss, guys, our clients, hindi yan satisfied sa 1 year data. They need to be able to check the trends for the past 5 years, 10 years. Di ba ganun ang mga reports? Hindi naman pwedeng year to date lang ang i-report mo. So, dahil sa dami ng data, kaya po nasa 1 million rows, at hanggat di mo malapit maubos yon, please maintain one table lang. Okay? Clear po ba tayo doon? Um, so, may mga samples ako dyan ng bad data sets, no? Yan, yung mga hindi niya in-encode, dapat i-encode mo yan ng paulit-ulit. Eto naman, guys, yan, wag kayong maglalagay ng mga ganitong merging para lang i-group mo siya ng kung ano yung mga records. Iba kasi ganun ginagawa nila, i-merge. Tapos eto pala yung ano, no? Eto pala yung mga kasama niya. So dapat pag meron kayong categorization, separate na column po 'yun. Okay, separate na column po 'yan. Okay? Normal po na magbagal. Okay, ang isang spreadsheet kung napakarami ng data. Madalas guys, kapag yung data mo nasa 500,000 na, nasa 800,000 rows guys, gumagawa na po ng ibang file dyan. Normal po talaga yon na ganun talaga kabigat yung file kasi nga nasa 800,000 na eh. Magtaka kayo kapag mabigat yung file, pero yung number of rows mo, hindi naman umaabot ng 500K, 200K. Doon kayo magtaka, guys. Baka naman sobra ka sa colors. Umaabot po ba ng 800K yung mga datasets ninyo? Halimbawa, pag ganon, gumagawa na talaga ng ibang file. Ipa-power query na yon para magpo-connect-connect sila. Ginagawa namin, guys, ito yung raw data. Sa ibang file po kami gumagawa ng dashboard. Okay, sa ibang file po kami gumagawa ng dashboard. Hindi po doon sa same file na yon. Doon ililink mo lang yung files. Alam nyo guys, kung ano nagpapabigat sa Excel sheets natin. Number one, pag sobrang dami ng data. What if, hindi naman po umaabot ng 200,000 yung rows ko. Bakit po mabagal yung file ko? Pangalawang cause niyan, sobrang dami ng cells na merong formulas. Kung wala namang formulas pero mabigat yung file nyo, alam nyo ano may kasalanan? The borders and the colors. Anong ginagawa natin? Yung buong sheet, binoborders mo. Nilalagyan mo ng guhit-guhit. Hanggang sa pinakadulo, binoborders mo. Ayan. Tapos anong ginagawa mo? Kiniklik mo yung column, kinukulayan mo. Kiklik mo yung column, kukulayan mo ulit. Kiklik mo yung buong column, kukulayan mo ulit. Rainbow yarn. Ayan, di ba? Bakit mas marami yung cells na may color kesa doon sa cells na may laman? No, guys, kada isang cell na kinulayan mo, yung ganito, yung buong row talaga, yung hanggang dulo kinukulayan. Yan guys, nagpapabigat po ng file yan, ha? 'Di ba? Kasi data mo 100 hanggang dito lang yung ine-encodean mo pero yung colors mo hanggang dun sa dulo parang millions yung colors mo. Kaya mabigat yung file. 'Di ba? Guys, okay lang naman mag-color. Wag lang naman po excessive ha. Ginagawang coloring book si Excel, okay lang. Wag lang po excessive. Wag nating damihan yung mga cells na may colors.
ang kulayan mo kung saan ka lang nag-encode. Wag mo namang kulayan yung cells na wala namang data doon. Okay? So, oo, ma-aesthetic tayo eh. Maganda kasi sa color. Parang ang saya-saya. Parang halimbawa, hindi tayo magaling sa formulas. Dinadaan nyo sa ganda ng spreadsheet, ganyan. No? Ayan, guys. I-avoid nyo lang yung ganyan kasi possible po makabigat ng files yan. Okay? Sige. So, gawa tayo guys ng report. If ever guys na may mga let's say we have limited time. I have a lot of tutorials doon sa YouTube na sinend namin kanina guys, from data cleanup to dashboarding na pinagkakitaan ko talaga noong nag-VVA pa ako. Ayan. So lahat po nandun sa YouTube naman, no? And eto guys, we have a sample data set here. Super ano na po, maayos na etong data natin. Pwede na siyang i-analyze, no? So kung meron kayong in-extract na accounting data, finance data, and may nakita kayong CSV na option, please always go for CSV na format. Kasi malinis na yon. Okay? Ayun guys, sa lahat ng mga na-train ko, ganyan talaga nagiging practice nila. Kumakalat yung data, kaya nahihirapan sa report, hindi nakakapag-pivot tables, kaya pag gumagawa ng report parang prone sa errors. No? Okay? Sige. So, eto na guys, start na tayo. Ready na ba kayo? Naku, patingin naman ng energy nyo guys. Malay nyo magpa-session number 2 tayo pag mataas ang energy ng mga participants. Patingin ng energy. Naku, wala yata ang energy ang mga participants natin. Ayan, okay. Kailangan tapatan nyo yung energy ni Coach Yan Yan. Yung taas ng energy niya, nakita nyo ba yun? Ayan, okay. Kailangan ganong level ng energy ha. Ayan. Okay, sige. So start na tayo dito. Start na tayo guys kasi masyado na ako masakit magsalita kanina. So parang hindi kayo nakailag no doon sa mga nasabi ko, pero ayan, start na tayo guys. Okay. Sana may mga brain cells pa tayong natitira dahil nabalitaan ko kaninang umaga pa kayo nagwo-webinar. At Excel pa naman itong aralin natin. Okay, sige. So start tayo guys ha. Ite-table na natin to. Pero guys, bakit nga ba ang interpretation mo sa table ay kapag nag-borders ka na at kapag may kulay na yung headers? Ang tawag mo dyan, table. 'Di ba una mong ginagawa, ibo-borders mo, kukulayan mo yung taas, ibo-bold niya pa yan. Isa-center mo pa yan. Pagkatapos mo i-bold yung headers. Nako, ikaw na ikaw talaga yon. Di ba? Anong tawag mo dyan? Table. Nako guys, hindi yan table. Kanina, normal range yan. Kahit lagyan mo yan ng borders at makulay na cells, normal range pa din yan. Okay? Bakit ang sakit-sakit magsalita ng coach na to? Mga ganyan yung iniisip niya, no? Hindi guys, ano lang, ini-entertain ko lang kayo. Kasi para saktan kayo, bisa hindi niyo makakalimutan yan. Para ano tayo, no? Ano natin, ay correct natin yung mga practices natin. Okay? Ayan, no? Naku, si Miss Juvie talaga yon. Itago na natin sa pangalang Juvie M. Manikis, yung gumagawa talaga ng borders na may na may colorful na headers. Ayan, no? Na name drop talaga. Okay. Ganito guys, mag-table ha. Ganito po. So, click kayo ng isang cell lang. O, isang cell lang ha. Tapos, di ba, mahilig tayo sa mga control, yung mga shortcuts. Okay, press mo yung control T. Control T, isang cell lang ha. Control T, that's T for table. T for table, naka-check to dapat. And then press enter and click OK. Press enter and click OK. Okay? O, anong nangyari? O, ayan na, table na siya. Tama ba? Control T lang yan ha. Isang shortcut lang. Anong ginawa ng Control T? May borders na, may colors na yung headers mo, naka-bold na yung headers, at may filter ka pa. O, isang shortcut lang yan guys, yung ginawa natin. Ano ba yung ginagawa nyo dati? Borders, kadiri. Ay, joke lang. Joke lang. Okay. So, ayan, naka-table na tayo ha. Ganyan lang yung table, Control T lang. Okay. Tapos, ano po ba yung Control T? Eto guys, yung galing siya dito sa insert. Tapos, tingnan nyo guys, nandito siya, table.
Okay? Nakita niyo po ba, hindi mo na siya maklik kasi ginawa na natin. Ginawa na natin, di ba? Okay? At mas maganda pa guys, nag-alternate pa yung kulay niya. Nakita niyo naman yan, di ba? O, try natin to. Punta kayo sa pinakadulo guys. Dito ha. Punta kayo dito. Ito yung pinakadulo ng table ko. O, type mo dito, year. O, year. Tapos, enter. O, type mo dito, year. Tapos, enter mo lang. Okay? Type mo dito, year. Tapos, enter mo. O, gulat na gulat ka kasi automatic na nagko-color. 'Di ba? Kaya sabi ko kanina, huwag niyo i-borders yung buong sheet. Kung ano yung ine-encode mo, kukulayan niya. Okay? Hindi yan latest na feature, guys, ha? Matagal na ang table since 1990. Joke lang. 1990 talaga. Ayan. Okay. So, automatic na po, even the formatting. Nasanay kasi tayo, old school tayo eh, no? Okay. O sige, burahin nyo na yan, guys. Undo tayo. Ano yung undo natin? Control Z. Control Z. Okay? Sige. Ayan na. Babalik ako dito ha. Sa pinakababa, control arrow down ako. Guys, huwag nyo nang gagawin. Pakita ko lang. Baka kasi hindi nyo ma-delete mamaya. Pag nag-encode ka dito, o tinan nyo, nagko-color na siya. O di ba mas bongga yan. O ayan, di ba? So nagko-color na siya kaagad. Habang nag-encode kayo. So hindi ka na mapapagod mag-color. Hindi ka na mapapagod mag-coloring book. Ngayon guys, syempre, kapag kasi meron na tayong active na table, the contextual tab here will be activated. Ito po, hanapin nyo yan guys, table design. Ngayon, sabihin mo sa akin, Coach, wala yung table design. Alam niyo kung bakit? Nakaklik kayo sa labas ng table. Kapag nandito ka sa labas ng table, mawawala yung table design. So you have to click inside your table to activate the table design tab. Sa lower versions, this is design. Sa Mac naman, this is table. Pare-pareho lang yun, guys. O, eto na yung favorite nyo na kung mag-color ka na dito. O, eto na yung inaantay mo pagko-color. Alam ko ito yung inaabangan mo talaga. 'Di ba? Diyan nauubos yung oras mo diyan sa pagko-color. Sige, mag-color ka na. Do you guys need more time to choose your favorite color? Naubos yung oras kaka-color. Ayan. Ay naku, hinahanap yung pink. Bawal po yung pink dito. Hindi, joke lang. Dito po tayo sa page layout and then colors. O halimbawa, ginawa mong red, violet yung color theme. Ito guys, page layout, colors, o red, violet. Oh, edi lalabas na yung pink dito, yung purple. Oh, ayan na. Happy na ba? Happy na. Ayan. So you guys can change the page layout. This is centralized, guys. So if ever na binago mo yung page layout colors mo dito, okay? Magbabago lahat ng color theme ng buong spreadsheet mo. Lahat, pivot mo, magbabago yung lahat. Pati yung charts mo, ganun yung option. Okay? So, nasa table design pa din tayo guys ha. Huwag kayong aalis dyan. Do you see banded rows naman? Banded rows. Ayan, kita nyo guys, pag ino-on and off ko siya, nag-alternate yung kulay. O, ayan. Yung dati na minamanual mo pa, o, ayan, i-check mo lang yan. Gusto mo na nag-alternate yung colors niya. Okay ba? Okay ba yon? Halimbawa, ayoko ng banded rows, try ko nga yung banded columns. So, huwag kayong matakot guys mag-explore. So, we have different options here. Ayan. Pero ako, ayoko ng banded. Malabo kasi yung mata ko guys. So, dinidisable ko yung dalawa. Okay? Yung nagko-color po yung aking cursor dito ay nasa view tab, tapos focus cell. Pag wala kang ganito, possible na naka-lower version ka po, no, ng Excel. Okay? So, naka 365 po itong Excel na gamit ko ngayon. Yung feature ba ay nasa Google Sheets? May ganyan din naman sa Google Sheets, guys. No, pero hindi ang Google Sheets nag-start lang sa table last year lang po. Nung January lumabas, no, last year lang. Pero hindi parehong-pareho yung feature. Pero yes, may table ang Google Sheets.
Okay, so may sarili akong favorite sa table sa Google Sheets na wala sa Excel. Pero yan, may kanya-kanya kasi silang forte. Guys, please observe na as soon as you use the table, na galing sa insert table, now you can create pivot table, no? Pero one observation is that si merge and center na favorite natin, hindi nyo na po magagamit. Mapapansin nyo guys, na si Merchant Center, di-disable na yan ni Microsoft. So, bawal na tayo mag-merge. Guys ha, bawal na tayo mag-merge. Kalimutan nyo na yung Merchant Center gaya ng paglimot niya sa'yo. Ay, charis lang. Okay, so, after this, actually, pwede na nating ano yan guys, i-filter for example. So, try natin ha. Lahat tayo marunong mag-insert ng rows. Insert tayo ng rows. Click mo yung 1. Ito, 1. Tapos hanggang 7. O, 1 hanggang 7. Or kayong bahala kung ilan yung gusto nyo. Tapos insert rows lang tayo ha. So, bababa yung ating yung table. Insert rows lang guys. So, 1 to 7. Right-click, insert. Okay? And kailangan, syempre, nakaklik ka pa rin sa table mo. Nakaklik pa rin ba kayo sa table? Okay, dapat lumalabas po ang ating table design. Guys, anong nakalagay sa inyo dito? Table design o design lang? Anong nababasa nyo dito? Yan. Kapag table design, medyo ano na yan, medyo latest na yan guys, no? Okay. Alright. So, meron ba kayong nababasa? Teka, natanggalin ko lang yung grid lines ko. Meron ba kayong nababasang ganito? Insert slicer. Ito po, insert slicer. Ito, insert slicer. O, click natin ha. And then, I'm gonna select expense class. Expense class. And then, you click OK. Expense class. And then, you click OK. Ayan, idadrag ko na yan kaagad dito. Doon kayo sa taas mag-click, no? I-click mo yung pamagat ng slicer mo, paliitin mo, pagkasyahin mo siya dito. Okay? And then, this is the slicer settings, guys. You can increase the number of columns here, no? Para, ayan, hindi ka na mag-i-scroll. Ayan yung itsura niya. Okay? Sa slicer, ito yung ginalaw ko, guys, ha? Naka 2 columns ako dito. Look at my screen. Naka 2 columns ako dyan. Tapos, syempre, magkukulay ako ng aking slicer. Mahilig tayo mag-color, di ba? Okay? So, ayan guys. So, pwede kayong mag-change ng 2 columns. Nasundan niyo po ba yon? Yung part na yon? Okay, ito yung slicer natin. And then, meron siyang tab dito. Tapos, ginawa ko lang siyang 2 columns. Bakit 2 columns? Kapag naka 1 column kasi siya, mag-i-scroll ka pa. Ayan, mag-i-scroll ka pa, no? So, doon tayo sa slicer. Ayan, saan ba to galing, guys? Di ba meron kayong table? Table design, insert slicer, insert slicer. Chinek lang namin yung expense class and then you click OK. You click OK. Ayan, okay? Kapag magdadrag kayo, dito kayo sa taas. Eto, yung taas na part kayo mag-click. Tsaka huwag nyo ilalampas ng sheet. Kasi pag nilalampas nyo dun sa spreadsheet, hindi nyo madadrag yan. Babalik siya dun sa dati niyang pwesto, no? So you have to make sure na dito mo lang siya i-dadrag ha, doon sa space. Kasi pag lumalampas yung mouse mo doon sa spreadsheet, babalik siya doon sa dati niyang pwesto. So now you can start filtering your report. So if you click here on expense class, susunod na yung ating data. Okay? Again, the slicer command ay nakita natin sa table design, insert slicer. Okay? Dito siya galing. Yan. Now, this is your clear filter. Clear filter. Na-try niyo ba guys? Na-try niyo ba i-click? Sumusunod ba sa galaw? Sumusunod sa galaw ang ating table. Okay. Sino dito first time? First time makakita ng slicer?
First time? Okay. O, di ba ang saya? Ganyan ba kayo mag-filter, guys? Is this how you normally filter? Di ba? Ayan, okay? So, si slicer, parang ano din. Parang filter din siya. Ito yung, di ba, may kiniklik ka, tapos click mo lang to. Ayan. Tapos, mas madali. 'Di ba? Dati kasi ganito ka mag-filter. Sinong ganito mag-filter? Paano ka mag-filter dati? Kiniklik mo 'to. Ayan. 'Di ba? Ina-uncheck mo pa 'yan eh dito. Tapos chine-check mo pa and then ino-okay mo pa. Ayan. 'Di ba? Ganyan kayo mag-filter dati, 'di ba? Ayan. Ito naman, mabilis na way lang for filtering. Wala pong ganito si 2010, pero meron siyang slicer sa pivot tables. Okay? Sino yung ganito mag-filter dati? Ano ba yan? Ew! Wow! Mga ew talaga. Joke lang, joke lang. Okay. So, guys, marunong na kayong mag-slicer. Naku naman, mamaya magbida-bida kayo. Ah. Mga magbida-bida yan sa office o kaya sa, ano, sa team. Mga pabida na dyan, marunong na mag-slicer. If you want to select multiple categories, just select one muna. So, sa mapagmalaki tong si Salazar talaga. Humanda sila sa Lunes. Sabi, grabe mapagmalaki na. Natuto lang mag-slicer. Ayan. So, select one category. Then just hold your control key sa keyboard. Hold your control key and then click mo lang yung isa pang category na you would like to select. So, just hold control guys no, if you want to select multiple categories. Okay? Ingatan nyo lang guys na hindi ma-activate ito. Ito kasi, multi-select, pag nakailaw siya, ito guys lakihan ko lang. Pag nakailaw kasi to, yan, i-click ko yan na guys, ayan, yung tatlong check dito, in-on ko siya. Pag naka-on yan, reverse. Ang kiniklik mo, natatanggal. Ayan o, bakit natatanggal yung kiniklik kasi naka-on yan? So parang baliktad si slicer, nag-unselect siya. Kapag naka-gray siya or naka-white, tinanggal mo yon. So, ako hindi ko to ginagamit, to be honest, kasi nakakalito tsaka hassle na i-on and off ko pa siya. So, ayan guys. O sige, gawa pa tayo ng isa pang slicer. Para saan ba si slicer? Pag meron kayong hinahanap guys na specific na category, para hindi masyadong mahirapan maghanap, kasi nga nakakonsolidate nga yung ating data. O sige nga guys, balik tayo sa insert slicer. Marunong ka na bang maglagay ng slicer? Go ahead. And then, drag mo lang siya dito. Just make sure that the size is enough para mabasa mo yung description ng slicer mo. Okay? And, ayan. Yung height dito, height ay para kumapal lang yung slicer mo. Ayan. Pwede mo adjust yung height. Explore nyo lang yung mga yan, guys. No, hindi ko na siya masyadong dinidetail kasi we have limited time. Ayan. So, we have administrative, tapos approve pending transfer. Okay? Sige nga, guys. Try nyo nga yan. Nasundan nyo ba yan? May slicer ba sa Google Sheets? Naku, meron. Kaya lang pangit, guys. Mukha siyang filtering lang. So, yung slicer sa Google Sheets, hindi kasi masyadong visual si Google Sheets, guys. Ang forte kasi ng Google Sheets, array formulas, no? Yung pinaka-strength ni Google Sheets. So, meron siyang slicer, pero not recommended for tables, for pivot tables lang. Kasi mukha siyang filter lang. So, medyo tsaka yung kanyang slicer, no? Okay? So, guys, halimbawa, kinlik mo yung administrative expenses, tapos kinlik mo yung approve, no? So, now you are looking at the administrative na na-approve na po. So, mapapansin nyo po dito sa pinakababa, ito guys, look at my screen. Sa lower left corner ng ating screen, we only have 10 records po. 10 records na lang po ang natitira. Para hindi mo nabibilangin. Okay? Now, I need you guys to click your table and then go to table design. Table design, everyone. And then activate mo yung total row. Dito po, total row. 'Di ba? So mas madali na siyang i-navigate. Bakit? Dito po sa baba, ito yung total mo ngayon. Mag-activate siya. Saan galing? Table design pa din, guys. Hindi naman tayo umalis sa table design. Okay?
So, halimbawa dito, o, di ba, ito yung total. Itapat mo lang dyan. Click the drop down and then sum. Okay? Ayan. So, meron ka ng sum of gross amount. Ayan. Halimbawa, gusto mong isum yung withholding tax. O, withholding tax. O, click mo lang yung sum. Huwag ka na mag-formula kasi automatic na po yung formula. So, halimbawa, click mo yung sum dito ha. Eto guys ha, drop down. Tapos sum. O, click mo yung sum. Ayun guys, so gagawa siya ng formula. Look at your formula bar. Automatic na po na may formula yan. O, wag mo nang problemahin yung formula kasi magko-create siya ng sarili niyang formula. So, halimbawa, gusto mong isum yung net disbursement. O, eto na guys. O, mag-sum lang kayo dyan, ha? Tapos, lalabas na yung formula. 'Di ba? Okay? You can perform different functions here. Pwede kayong mag-average, pwede kayong mag-sum, max or min, ayan. Ang maganda dyan guys, if you change, for example, if you change the filter, automatic dapat mag-change yung total. Can you double check? Can you guys double check? Halimbawa, lagyan ko siya ng count dito. O, count. Count natin dito guys, oh, eto siya. Ayun, yung iba nakasunod, diba? Very good mga fast learners, ayan. Tapos, tingnan nyo guys, if you change the filtering, nag-change ba yung total nyo? Kapag nag-change ka ng filter, sumusunod yung total. Okay, good job guys. Ayan, di ba meron ka ng pwedeng masilip na total. So, your table is interactive. And bakit ngayon lang po natin na-discover yung ganitong features ni Excel? Kasi po yung table ang palaging hindi napapansin sa Excel. Yung iba diretsong pivot, yung iba diretsong formulas, pero yung table hindi nila ginagamit. Ayan, okay? So guys, the total here is optional lang naman yan, si total ha. Kasi pwede naman kasi siyang hindi ilagay. So i-off nyo lang siya again kung saan nyo siya kinuha. This is your total row po. Okay? Ang tamang process po ng automation, insert table, insert pivot, then pivot chart, slicer, report connections. Ganon. Okay? So, sige, clear ko na to. Freeze. Pwede nyo i-freeze panes yan dito. So, facilities, approve. We have 8 records. Yan. Facilities, approve. Ito na yung total amount mo dyan. Okay. Yung total kasi, it's built talaga na nasa dulo siya, no? Siguro if you want na nasa taas siya, just create a formula siguro sa taas. No, pero for built-in total na nasa table design, automatic kasi siyang nasa baba. Siguro i-formula mo na lang if you want it na nasa taas. Or I would prefer you create the scorecards sa dashboard. Dapat kasi mga totals nasa reports yun, no? Wala siya sa loob ng dataset. Ito kasi parang pinaka-summary lang naman sa baba for validation. So now let's create our pivot table, guys. So table design. Table design pa din. Gusto ko lang kasi guys na matandaan nyo sa table design kasi lahat nandiyan dyan. Nandyan yung styles, nandyan si total, banded, slicer, nandyan po lahat. So if you want to change the table name, pwede naman to i-change. Pwede namang hindi. So now we can click summarize with pivot tables. Or pwede namang insert pivot table kung nakaklik yung dataset ninyo. Okay? So, summarize with pivot table. Kahit simpleng report lang siguro, guys. And then, don't change anything. Click OK lang. Pag nawawala yung table design, nakaklik po kayo sa labas ng table. Ayan, pag nakaklik kayo sa labas ng table, mawawala po yung table design. Kasi contextual tab, ibig sabihin, you have to select the right area, the right object, for example, para mag-activate yung mga tabs, no? So this is going to be our report, guys. Marami kasing mga complex na dashboard
no? Pero actually kasi 8 hours namin yung dinidiscuss. Bisan 3 days umaabot yung training namin sa dashboarding. Pero we can create a simple report here para ma-motivate kayo guys na restructure ng mga datasets nyo para you can utilize yung mga dashboarding features. So I'll give you guys an example na ginamit namin sa DTI training. So ito yung kanyang data. Okay, so naka-slicer na siya. Tapos ipipivot na yan. So the pivot is also interactive. Yan. Okay, o, 'di ba? Yan. Tapos kung kailangan ng visuals, then magda-dashboard na. So this is a basic dashboard guys na interactive. Again, pivot tables lang po ang ginamit dyan. Walang formulas na ginamit, but if you want to analyze a specific province, eto na siya. If you want to compare year by year performance, this is the reason why maraming rows ang kaya i-accommodate ng Excel. The reason why you have to maintain a single sheet ay para kapag gumagawa kayo ng report, nandito na po lahat. Nandito na yung mga per year mo, nako-compare mo siya in a single click, you are able to analyze your dataset, no? Pero gawa tayo guys ng simpleng version nito. Ito kasi medyo madaming ano yan, maraming mga i-click kasi dyan, no? So, pero I have a tutorial na ganun guys if you want to study yung dashboarding sa YouTube channel, no? May ginawa akong tutorial. Okay? Mabigat po ang file ng pivot. Wala po bang formulas yon? Yung file nyo na may pivot table, may formulas po ba sa loob? Ang ginagawa ko usually para hindi bumigat yung file ay nira-right click, tapos pivot table options. Doon sa data, i-disable nyo po yung save source. I-disable nyo to. Para siyang cache and cookies ng browser. Siguro disable nyo na lang yan para gumaan-gaan yung file. Ngayon, baka naman, ano po ba yung mga nagkakos? Kasi marami kasing pwedeng maging cause ang pagbigat, no? Kung raw data and pivot tables lang, wala namang formulas, try nyo na lang yan. Okay, check for borders, check conditional formatting. Minsan kasi guys, yung conditional formatting, pag sobrang dami na, nakakabigat din ng file, no? Madalas kasi guys, yung mga pivot tables, magagaan lang naman yung mga yan. Pero siguro depende sa dami ng rows din. Okay? All right, so I have here the fields. For example, I want to create a simple report lang. So, ito si pivot table po ang magsa-summarize ng data natin, no? So, etong si field list, wait lang guys nag-glitch yung Excel ko. Reopen ko lang. Sa table design po, punta kayong table design, you will see sa pinaka-left ng table design, mapapansin nyo yung summarize with pivot tables. Click mo lang yon and then click OK. So wala naman babaguhin. Gagawa siya ng panibagong sheet, no? Okay. Ano po, define sobrang dami, ilang rows po? Siguro rows ang pag-usapan natin. How many rows po ang meron sa raw data nyo? Kung i-consolidate, no? Number of rows po. Kasi kung 10 years, meron kasing 10 years na 1,000 rows lang. Yun. So, siguro number of rows yung i-mention nyo. Okay. So, let's start guys, no? So, naka side by side ako. Usually, etong date. Kahit manood lang muna kayo guys, try to focus sa demo muna. Kahit di na muna kayo sumabay kasi naka-record naman to. I think you can get a recording naman. So, eto we have voucher date. I'm gonna place it here para mag-activate yung months, quarters, and years. If ever na naka-lower version ka, the months here will not appear. So, extra step is you right-click and then you select group. Tapos, isama mo yung days. Okay? If ever na hindi po lumalabas yung months, ifo-force na lang natin. My pivot table layout is ano ako guys naka-tabular ako. So, naka-tabular po. Pag hindi kayo naka-tabular, punta kayong design.
report layout, and select tabular. Yan po ang default na setting ng aking pivot. So kung magkaiba tayo ng nakikita ngayon, baka hindi ka naka-tabular kasi naka-default na tabular ang mga pivot tables ko. Tapos, if ever I need to create a monthly report, so pwede mo tanggalin yung mga fields dyan. And then I'm gonna use the net disbursement as my metric. Ito yung total net disbursement natin. So, ni-rename ko lang, guys. Okay? So, now I have a total net disbursement. So, you don't need a formula kasi ang ginagawa ni pivot ay aggregation or ang ginagawa niya parang si sum ifs, count ifs, and average ifs, no? So, I'm gonna select the cells here. Tapos, shortcut na lang na control shift exclamation point for the comma separators and 2 decimal places. Once you have a pivot table, you will notice design here where you can change the style, for example, and lahat ng mga layouts like the subtotal, grand total, report layout, and black rows po. No, you can access them here. So, ako guys, if my goal is to create a chart, hindi ako gagawa ng complex na report. Ang isang complex na report, ito kasi yung meron siyang breakdown, halimbawa, na columns, no? Na category. So, if my pivot table is ganito ka-complex, baka kasi ma-overload naman yung aking chart. So, I would prefer to na mag-create na ibang report na lang para mas mabilis maintindihan. My report is easy to understand, no? So, i-avoid natin yung mga complex na report kagaya nito kasi i-accept yan ng pivot pero this is not for charting. This is for baka presentation na. So, try to simplify your report, no? Para ma-analyze po ng mabilis. So, now I'm gonna duplicate my report. Ika-copy ko lang yan and nilalagay ko siya dito. Okay? Tatanggalin ko na yung months dito and I would like to create a report na based on the post status. So I have a time-based report per month and the post status here. If you want another report, again, ang purpose kasi ng mga maliliit na reports na to is for charting lang naman. Kaya maliliit lang po ang ginawa ko dyan, no? So I'm gonna remove the post status, no? And halimbawa, you want the vendor payee, tapos ito na yung report mo, then go ahead. Ganun lang naman yung paggawa ng report. Just manipulate the row headers. Yung rows, guys, versus the columns, ito yung difference niya. Basically, layout lang. Do you want the column headers? Pag napapangitan ka, then i-layout mo lang ulit. The values naman, ang purpose niya is to be able to calculate, no, lahat ng mga gusto mo i-total, dyan mo ilalagay. Lahat ng mga gusto mo i-average, i-count, dyan mo ilalagay. Okay? Now, I can create 3 reports, tapos right-click, sort, largest to smallest. This one I can sort, and this one I can sort, no? Largest to smallest. Pero yung per month, hindi ko na pwedeng i-sort yan kasi tama na yung arrangement ng mga months ko. Okay? All good so far, guys? Yes po, yung iba nakadalawang monitors yata, kaya ano sila na nakakasabay sila. Ayan guys, I have 3 pivot table reports so far po, no? Magiging source po ng mga charts yan later on. Ayan. Okay, sige. Let me know guys if you have questions. Now, if you want to create the the charts, just select the report na you would like to visualize and then just go to analyze, no? Lahat ng kailangan ninyo para sa pivot tables, meron po sa design, meron po sa analyze, no? And then, this is your pivot chart option. Ayan, pivot chart. Okay? Salamat po sa appreciation, guys, no? Thank you very much. And, eto, dito tayo nagkakagulo sa visualization kasi yung mga ibang users po ng Excel, akala nila kung ano yung gusto nilang gamitin na chart, pwede. Pero hindi, no? Nagpa-certify po ako sa Story IQ, globally acknowledged Academy for Storytelling. And there are specific rules kailan sila ginagamit, guys. Hindi tayo pwedeng kung ano, gusto ko ng pie chart, daming colors, gusto ko ng bar, hindi. For time-based report, halimbawa yung report mo, no, time-based, ano ibig sabihin? Per month, per day,
per quarter, per year. Basta time-based, guys, you only have two options, line or column. Okay? Time-based report, yung mga per month, per year, line or column lang po. Priority po si line, secondary po si column. Ngayon, inside the column chart, iba-iba po yun nandito, pero these are not for aesthetic purposes. These are not designs. Iba-iba po ang usage ng mga yan. Kung hindi mo pa alam yung mga rules ng mga yan, saan sila ginagamit, doon ka lang muna sa pinakauna, yung pinaka-basic. Okay? Kagaya ng sa line, guys, may mga specific po na usage yung mga stack lines. Halimbawa, gusto mo ng trend line, hindi mo malalagay yan sa mga stack lines, no? Sa regular line lang po or sa line with markers lang, pwedeng gawin yon. So, I'm gonna place it here. And millions yung ating values. I'm gonna have to stretch this. Tapos, ganun ulit. Click mo yung yung ifo-force yung months, right-click nyo po dun sa year. So, right-click mo dun sa year, di ba? Nilagay mo yung date, voucher date. May lumabas sa pivot nung mag-right-click ka dun sa may mga dates. Tapos, group. Ayan, group. Tapos, click mo yung days. Ganun lang. Tapos, click mo yung okay para mag-appear yung months. Let me know kung gumana yan, ha? Sige, so move natin dito. So, post status, pivot chart. Ito guys, hindi naman yan per month, hindi naman siya time-based. Categorical siya. If you are comparing categories, kagaya nitong vendor, tsaka yung post status, pie and bar po yung option. Kailan po ako gagamit ng pie? Kapag ang categories mo, 2 hanggang 4 lang po. 2 hanggang 4 lang po. Pero merong exemption yung 2 hanggang 4. And one category should stand out. Kapag nagpa-pie chart ka, mas konti, much better. Halimbawa, male and female, active, inactive, posted and approved. Mga ganun lang yung kino-compare. It's best to use a pie chart. No? Pag marami na, you can select bar. Okay? Kapag ganun yung nangyayari. Okay? Do not use 3D guys. No? May distortion kasi. So I'm gonna use a pie here. And then move ako sa next. Eto guys, so yung reason kung bakit hindi siya ginagamit si column sa mga categorical kasi mag-overlap yung figures and the x-axis nag-slant na po. So for categorical, it's best to use column. No? I have to stretch this kasi marami yung categories. Okay. All right. So now you can start designing. So just select the chart. Meron ditong shortcut. No, kung wala kang ganitong shortcut, baka naka-Mac ka. Kasi ito yung brush at saka yung plus. Di ba guys? Ito yung elements. Ito yung brush. Ang long method niya dito sa design. Ito yung mga styles. Ito yung elements. Okay, elements yung mga nilalagay mo dyan sa chart mo. Okay, so start with the styles muna, and then you manipulate the elements later on. Ayan. And then the chart junks, ibig sabihin, this is the removal of the field buttons, yung mga hindi naman kailangan or redundant. Kasi we can use the slicer instead. And then you can manipulate the elements. Halimbawa, pag inalis ko yung legend dyan, paano ko malalaman which one is the light green and dark green? So, much better if you can use data callout, no? So, click mo muna yung data callout and then click mo yung inside. Ayan, no? Para magkaroon siya ng label. So, this is the post status comparison. And again, right-click here. So, right-click mo lang itong button na to, right-click, hide all field buttons. And then you manipulate the elements. Add ako ng trend line. I-remove ko na yung legend and grid lines kung hindi naman kailangan. I'm gonna add the data labels. Ito po. And sa axis, alisin ko na tong vertical. Vertical, ayun guys, yung inaalis ko yung value intervals. Ito yung inaalis ko. Ito. Okay? So, dito siya pwedeng i-manipulate. Ayan. So, this is your net disbursement per month. Halimbawa,
Last one, again, right click here, hide all. Manipulate the elements here, remove the junks na hindi naman kailangan, and then add natin yung mga importante like the labels. And make sure the labels are readable. And you can remove this, no? Kasi may mga figures naman na, but this time it's horizontal, no? Per vendor. Okay, so we have 3 charts. And galing sa pivot tables, now we can make this interactive. So to make this interactive, you can now add your slicers. Again, nasa analyze lang guys ha, yung pivot chart, the field list, everything is here. Lahat ng kailangan nyo guys, ito lang po i-explore ninyo aside from the design tab. Okay? So insert slicer na tayo dito guys. Insert slicer. I'm gonna use expense class. And I'll place it here. Konting aesthetic. Kaya lang konti ang time, kaya konting aesthetic lang. Dito po yung columns. May question kanina yung columns. Ayan. So, adjust ko yung height kasi marami akong space. Ay, sobra na. Ayan. And then, pwede mo na siyang lagyan pa ulit. Analyze. Okay? Analyze po ha. Katabi nung insert slicer, insert timeline naman po. Magkatabi lang yan, guys. Timeline. And this is also like a slicer pero it's focused on dates. So, focus siya sa dates. Change ko to ng years. Ayan. May sarili siyang tab. Ayan. So, mapapasin nyo guys, isa lang yung gagalaw dyan. So, what you can do is connect everything. So, nira-right click yan, report connections. And then select the reports that you would like to filter. Again, right-click the slicer or the timeline, report connections, and select the reports that you would like to filter. So that's it. Now you can start filtering 2022, 23. Kita nyo guys, yung gagalaw na silang lahat. 24, 25. And guys, you were able to automate a report in few minutes lang. 'Di ba? Nagdi-discuss pa ako niyan pero kung kabisado mo yung process nito, mabilis ang automation. Kaya naging racket ko yan nung VA pa ako. Ayan. No, ayan. So, you were able to create your interactive report. Now, the next step is, syempre, I can only access 2025 data dito, wala pang 2026. So, ngayon, gagawin mo, kukuha ka ng data. Nasaan na yung Google Drive natin? Yan. Halimbawa, ito na yung 2026 natin. This is your append file. So, when you append, ibig sabihin, dinudugtungan mo lang yung data, no? Doon sa pinakababa. And then, you can sort naman later on, guys, no? Okay, so, ito na guys, number 6. The file is your append file. Assuming lang po, kunwari lang na that's your 2026 data set. Okay? Pag meron na kayong data, guys, please make sure na huwag niyo isasama yung row 1. Huwag niyo isasama yung row 1 kasi masisira po yung buong dashboard. Masisira po yung buong dashboard. Okay? Pag sinama niyo yung row 1. So, dito po sa pinaka-DBase, ito lang yung gagawin mo. 'Di ba? Right now, I have 1,200 records or transactions. Kukunin ko ngayon yung data. Kung may isasama yung row 1. Start ka dito, Control-Shift-Right, Control-Shift-Down. And then, I'm gonna copy this. Copy mo lang siya. Pwede kayo mag-shortcut, guys. And I'm gonna click the word total here and press enter. Nakita niyo yung nangyari, guys? Again, ito yung total ko kanina. Kinopy ko lang to. Then, append. Pag append, you have to overwrite the total row. Kung wala kang total, ilagay mo doon sa dulo ng table. Press enter or control V and automatic po nagpupunta sa pinakababa yung aking total. Nakita niyo po ba yon? So, I have here 1,420 records na kanina ay 1,200 lang. So now I have 2026. Pero bakit yung report ko wala pa rin siyang 2026? Isang click lang guys, data and then refresh all.
Ito po, i-click ko guys sa data and refresh all. Walang kukurap. Ito na po, 2026. Again, kanina ay wala pang 2026 dito. Kapag merong pagbabago dun sa database mo, meron kang binago na value, dinagdag na column, or dinagdag na records, please press data refresh all. Refresh all, and that's it. Now you have 2026. Okay? So, kaya it's important to consolidate your data. It's important now you maintain one database regardless kung iba't ibang branch, iba-ibang months, iba-ibang year. Pagsama-samahin nyo po sa isang table kung pare-pareho naman ng headers. Okay? Nagagets niyo po ba bakit one sheet policy? That's automation, guys. No, that's automation. Bakit bakit ang bilis ng report? Isang click na lang, within few seconds, you're done. Nagawa mo na kaagad yung 2026. Yes, guys, kasi nga, maintain natin yung isang table. Guys, you know what? Advocacy ng Excel Hub and me as a trainer is to share this reporting technique because kahit na beginner ka sa Excel and or you have basic knowledge, I think you can do this. Marami na kaming na-train Luzon, Visayas, Mindanao, basic users sila, but they were able to automate their reports. Bakit? I was able to introduce paano gamitin ng tama ang Excel at yung mga features na nandyan. Matagal nang nandyan yung mga features na yan. Pero, hindi nyo napapansin or hindi nyo pinapansin yung mga features na yon, no? So guys, since 2007, nagpi-pivot tables na kami. Since 2007, nagpi-pivot tables na kami. 2013 na kumpleto ang dashboard features ni Excel. Yung pinakita kong dashboard sa inyo kanina, guys, you can do that since 2013 pa po. So this is not advanced yet. This is not an advanced level, guys. This is under our basic module. So when we train employees sa iba't ibang companies, iba't ibang cities and provinces, they would ask, ano po yung basic na module? This is our basic class. Yes, this is our basic class. Even the dashboard na I was able to share earlier, this is our basic class. Opo. This is our basic class. Ito po, this is our basic class. Bakit po basic ito? Wala naman tong formulas eh. Wala pa nga tong Power Query eh. No, pero bakit siya basic? Kasi kaya mo tong gawin. Kasi lahat naman ng ginawa, kinlik natin dyan, nandyan lang naman sa Excel. 'Di ba? Hindi siya yung tipong nakakatakot na mag-error yung formula. Wala naman tong formula. Wala siyang macros, but it's automated. No, pero it's automated. Please remember the process, guys. Mag-insert table lang kayo, insert table. After mo i-table, you go to table design, create your pivot tables. What you have to master, guys, pivot tables, kasi marami siyang nire-replace na formulas. Kaya niyang mag-average. Kaya niyang mag-analyze ng growth. No, pivot tables can create comparison. Pivot tables can check duplicates. Marami siyang nire-replace na formulas. Pero my question for you is, are you willing to transform your data and apply yung ganitong reporting technique? Kasi if you are not going to restructure and consolidate your data, sayang naman. Sayang naman yung ganito na noon, nung nag-VA pa ako, gawa ako ng isang dashboard na ganito. Guys, the dashboarding part is easy kasi nakita nyo naman nagawa natin in few minutes, no? Pero what if binigyan ka ng data ng client mo na magulo, no? Kasi ang kumukuha ko nun ng client sa Upwork or Online Jobs PH. Bibigyan ako ng data. Hindi pala yan raw kasi encoded lang. Bibigyan ako ng data. Anong nangyari doon sa data nila? Ang daming naka-merge na cells. Ang dami ng tabs, ang dami ng colors, at very manual yung proseso. So, kailangan kong, ang minaster ko, not the formulas, not the macros, AI can do that for me. No? Pero ang minaster ko is the dataset restructuring, data cleanup, data transformation. Kasi if I can do that, I can do this dashboarding. Diba? Just imagine if
marunong ka mag-dashboard, eh binigyan ka ng data, hindi naman raw file, ang gulo-gulo. Paano kung di mo na-identify yung issues ng dataset? Paano kung magaling ka mag-dashboard pero hindi mo naman alam na bawal pala mag-merge? So, hindi mo to magagamit, no? Yun yung minaster ko, being able to simplify my data. So, ang na-realize ko, kailangan ko lang pala pagsamasamahin yung data ko. Kailangan ko lang pala i-avoid yung merging ng cells. Huwag ko lang pala lalagyan ng total yung data kasi si pivot na pala ang gagawa ng total. So, nung na-master ko yung data cleanup and data set restructuring, I had to share it with others because I want them to be able to perform dashboarding. And noon guys, nung may mga VA po ba kayo dito or naghahanap pa ng data? Guys, I was earning $300 or 15,000 pesos sa isang dashboard na ginawa ko in 1 hour. That's 15,000 pesos. Yung pinakamababa na chinarge ko sa dashboarding nun is I think 2,500 pesos. Dahil simple lang naman yung gusto nilang data, no? Guys, please master data set restructuring. What you have to achieve in the future is being able to identify, number one, the issues sa dataset. Kailangan isang tingin pa lang, ay, naka-horizontal yung data, dapat pababa ang encoding. Ay, nakita mo yung naka-merge, alam mo kung paano mo aayusin. You master the indicators of a bad dataset. You master data cleanup techniques, no? And then the reporting is super easy na kasi nakita nyo naman, drag lang, pivot lang, nakapag-chart ka na, no? And that's automation. Bakit ganito yung klase ng reporting na ginagawa ko noon as a VA? Kasi I think my client can maintain this. Pag minakro ko yan, finormula ko yan, paano ko nasira ng client yung formula? Anong gagawin ng client kung may stock ba sila dun sa Excel? Di na nila gagamitin yung Excel sheet ko? I want the clients and the users to be able to sustain the template na dinidesign ko for them. So kapag binigay ko tong dashboard sa kanila, tinuturo ko lang sa kanila. Okay, so they have to copy and paste the data sa pinakadulo para gumalaw yung dashboard nila, data, refresh all. Ang maganda nga sa Google Sheet, walang refresh all eh. Kada encode mo doon, gumagalaw yung pivot. No? Data management is the foundational essentials, guys. You have to master data management kasi the automation is going to be very, very easy. Kasi lahat po nagsisimula sa data. Pag magulo ka mag-encode, magulo yung report mo. Pag kalat-kalat ang data mo, ang option mo may hirap na formula. Pag kalat-kalat ang data mo or magulo ang template mo, ang option mo macro. But macro and complex formulas, no, are not for everyone. Hindi naman tayo lahat techie or lahat may IT background to understand macros and formulas, guys. Kaya I'm giving opportunity and learning opportunity for everyone, guys, na matuto ng automation. And sana na nakatulong po etong quick webinar natin to have that realization na I have to fix my data, I have to consolidate, and gusto ko kasing mag-slicer. Ayan, so kailangan ko ayusin yung data, no? Sana, ayan, sana nakatulong to, guys. Kahit papano na magkaroon ng realization what you guys need to prioritize. Huwag nyo i-prioritize yung formulas, guys. Ang formulas kasi 500 functions yan, no? I-memorize mo ba lahat yan? Kahit ako hindi ko yan kaya i-memorize, no? Ang memorize ko lang yung mga palagi kong ginagamit. But this is not going to be practical to learn the formulas if we have AI. Now, you can show your spreadsheet kay AI and AI will build the formula for you. Tell AI kung ano yung app script or macros na kailangan mo. Siya ang magbe-build ng code. No, pero I don't think AI can do that restructuring and data cleanup, no? Um, Tapos, ayun guys, as mentioned kanina, lahat ng tutorials ko nasa YouTube naman. Mag-subscribe ka na kasi. Sino ba nakasubscribe na dyan? Pa-subscribe na guys. Ayan. Guys, I have everything uploaded there, no? Yung iba naming mga, kung taga Manila kayo guys, every week may ano kami, may klase kami dyan sa Cubao, malapit sa Gateway. May mga pumupunta dyan sa office namin na nagpapaturo ng Excel, Google Sheets, ayan. So, just check our pages, no? Super
premium to guys, no? Ito yung bumuhay sa akin ng pandemic. And I've been using Excel for 20 years na ginagamit ko na si Excel. And I realized na there are a lot of ways to simplify your data and the workflow. Kailangan lang talaga baguhin natin yung workflow natin, no? Kailangan willing kayo mag-restructure ng data so that you can fully utilize the power of Microsoft Excel. So ayun lang po muna guys for for today's webinar. And thank you very much sa super energetic na grupo ng accounting P. Parang magpapa-session 2 ako, parang nabitin ako guys. Yay! Grabe, grabe. Sulit yung Parang bakasyon namin. Yes na grabe yes. naman ang klase niyo. Pa-type naman ng happy kung happy kayo para makaulit tayo kay Miss Roxy. Grabe yon. Parang siya yung pinali natin. Kumbaga sa sa program sa mga tanghalan ng siya yung no, parang pinali natin. Parang Regine Velasquez sa Parang Kamot. ako naging final boss ah. Oo, ikaw yung pinaka save the best for last. Ayan. Tama ba? Kanina pa kami umaga, guys. Nagkasakit na si Miss Yan. Inuubo pa ako. Pero deserve na deserve yung Basta last. gabi, Miss Yan. Go lang tayo basta gabi. Okay ako dyan. Usually Oh, 8 pwede to lang 5 gabi. lang Oh, naman ng tara work na ulit ko. yung Ayan. everyday. Anyway, guys, pa-subscribe lahat ng binigay ko. Patag si Miss Roxy. Again, from morning, nakita nyo naman, nagtitraining tayo. Pare-pareho kami ng common denominator. Joe is here. Joe Di Chara. I invited him. I don't know if he will understand, pero bahala na si Joe mag-adjust. Guest lang naman siya, Tagalog. Hi, Joe. The common denominator that we have from Miss Roxy, alam ni Miss Roxy yan, we've been doing this for, 5 years na, is the advocacy that we want to help every Filipinos to earn from home and from their skills. Kasi mostly, kaya tayo nahihirapan maghanap ng client is may mga skills tayong matatagal nang hindi applicable sa market. Yes. So ano na kayo, kinakalawang na kayo kumbaga, tapos magtataka, bakit wala akong client? Eh hindi nga kayo updated sa nangyayari sa mundo. Kakanood nyo kay Charmaine tsaka sa balita. So tumambay lang kayo sa community, meron kayo matututo. Tama ba guys? So meron na ba kayong bagong, ayan na yung YouTube channel ni Miss Roxy. Libre lahat yon. Okay, and then, again, magpipicture taking tayo, pakitag si Miss Roxy sa LinkedIn, binigay ko na rin yung link. Deserve na deserve niya ang ating masigagong palakpakan. Tama ba? Paklap your hands naman dyan. Ayan, tinatawag tayo yung Serena dyan. Ba? Susurog na sinaing. Tama ba? Deserve naman ni Miss Roxy. Ayan, ang LinkedIn niya tsaka YouTube channel, i-up ko ulit yan sa community para naman makapag-pay it forward tayo. And once again, we do have more webinar. Papasok tayo soon next week sa US payroll naman with Jody Chara. He's here. So napapaligiran si Miss Yan niya ng mga angels. Ang babait talaga nila. Grabe. Nakakakuha tayo ng mga people na sumusunod sa advocacy natin. At ang tanging gagawin nyo na lang, ano ulit? Maghanap ng client, magpakayaman, magpakahiga sa pera, charot, magpuntang Boracay pag maraming pera, at ibalik sa community. I-pay it forward nyo. How? Tag the community, tag the people na nagbigay ng free webinar. Jody Chara, from Migs kanina umaga, from Miss Roxy. And of course, salute to all of you who stay until 8:30. Hindi ko alam kung kumain na kayo. Tama ba? Parang gutom na gutom kayo sa learnings. And before, I will share o get yung link ng classroom natin kasi we have a session on Tuesday 7 p.m. Tama ba? May naliligaw pa ba ng classroom? Para sa US payroll, libre yun, 4 na session. Ayan, non-stop learning. Ano pa bang hahanapin nyo? All you have to do is magmatsyag, maging mapanuri, mapagmatsyag, magtanong, at kumuha ng client. Yan lang talaga ang pinaka-wish ko sa inyong lahat. Yeah, I will call Joe just to say hi. Joe, are you there? So let's speak in English na. I will adjust my tongue. Hi, Joe. Yeah. Yes, thank you. And I'm still learning Tagalog. It's one of my main goals right now. I just had a daughter and she's going to be learning Tagalog and English. So hopefully I'll be learning along with her. But yeah, I didn't really understand everything you were saying, Roxy, but I was watching and it was freaking amazing.
it was amazing because I'm thinking about what Marianne and I are teaching. We just taught a CFO course, and that would be perfect. It would be perfect. And I want to connect with you and talk about you doing some courses for us. Because like Marianne said, everything that we're doing since I met Marianne, it's all been about empowering Philippine freelancers and helping them uh, be able to earn money from home. And I saw what you were saying about what you charged for that uh, that dashboard, 15,000. And I was like, oh my God, if I was a business owner, I would pay that in a second. All you got to do, and Marianne, you know this, all you got to do is show it to them. You show it to them and they'll see the benefit. Like I saw it in a second. So yeah, God bless you and yeah, let's connect. Thank you. All right, thank you so much, Joe. I invited Joe to say hi and again witness how the community is so powerful nowadays. Again, this is our advocacy. I don't think we will stop ever with together with Miss Roxy. As I mentioned, we've been doing this for years na. So good thing, nag-manifest si Miss Roxy sa akin. Sabi ko, sino kaya pwede ko makuha ang ano? Kasi yun talaga goal ko this half of the year, magpalibre ng webinar sa inyo. So good thing talagang lumabas si Miss Roxy sa feed ko. And ganun kadali lang. Gusto ko yung word na kalad ka. Sabi niya, sige, go. O, ganun lang kadali magpa-set sa kanya. Again, pay it forward. Paki-follow si Miss Roxy. Follow yung YouTube. And if you want training, ano lang pala sila sa Cubao. May naliligaw pa ba? Tapos picture taking tayo kasi you know the drill. O, mag-ayos-ayos na be. Tapos tayo kumain na. You know the drill. Okay, picture? And may tanong pa ba? Nasa ng mga classroom natin for US payroll and CFO by next week? Wala namang naliligaw. Okay. Make sure nasa WhatsApp kayo. Okay, picture na tayo. 1, 2, 3, say ham. 1, 2, 3. Okay, say ham. Slicer. Slicer! Ay, gusto ko yan. Game. 1, 2, 3. Say slicer! Slicer. Ay, gusto ko si Miss Maribel Katami anak. Ay, tawa pa kayo dyan. Walang hihinga. Tawa kayo dyan. Tapos may magagalit. Wala sa picture. Minsan tabingi pa yung picture nila. Nagagalit. Miss yan. Paulit. Ako pa nga may kasalanan kung bakit tabingi ang picture nila. Okay, isa pa. Ngiti lang ng ngiti hanggang maanuhan ng masamang hangin kayo dyan. Yeah. Isa pa. 6 pa lang ako, guys. Yung mga hindi naka-show up, okay lang yan. Baka kayo kumakain na. Anong ulam nyo, guys? 7. Nasa 7 pa lang ako, guys. 1, 2, 3. 8. Ngiti lang. Ngiting tagumpay. Sir Rafi, I saw you. How are you? Ayan. Okay. Nabit natin yung kanina 220 ngayon. 245 tayo. Okay. Thank you so much again, guys. Miss Roxy, thank you. We will reach out to you for our Thank you very collaboration. much. Next time ulit. Thank you, guys. Okay. Thank you so much. Meron pa daw susunod si Miss Roxy. Schedule lang natin. Yes. Let's go. Thank you, Thank you thank you, Miss po. Roxy. Congratulations, Bye, guys. guys. Thank Happy you. weekend. Bye. Thanks, Joe. May pumapasok pa ulit. Magpi-cleaners na ito. Cleaners. Night shift. Night shift siya. Aray ko. Mababalo na sa musyan yan. Night shift siya, guys. O, uwi na, guys. Wala sa akin yung kaldero niya. Magsi-uwi na kayo. Bye.